Kapag ganitong sports, tayong mga Pilipino ay sobrang nasisiyahan at makikita ang malaking suporta lalo sa ating mga pambato na kampiyon, tulad na lang sa kasalukuyang panahon na sobrang napakalaki ng ating paghanga, suporta sa ika-8 Division Champion na si Manny Pacquiao dahil sa pinamalas niyang kahusayan sa larong boxing. Dahil sa kanya, naging tanyag ang mamayang Pilipino sa bawat laban nito sa loob ng ating bansa o sa ibayong dagat, habang iniwawagayway ang ating bandila. Kaya magpasalamat tayo sa modernong panahon tulad ng live na papanood sa telebisyon, sa internet o sa alinmang uri ng gadget na meron tayo. Dahil dito ay na-update tayo agad sa mga bawat pangyayari kapag dumarating ang araw at oras ng laban ng ating mga pambato. Kaya nagagawa natin nakikisabay sa bawat emosyon sa tuwing lumalamang ang ating mga kampiyon. Ngayon, atin namang alalahanin ang mga naging magigiting na boksingerong Pinoy noong unang panahon na nagbigay katanyagan sa ating bansang Pilipinas. Marahil siguro marami sa atin ang di pa nakakilala sa kanila dahil noong panahon nila ay madalas lang sila nababasa sa mga pahayagan tulad ng dyaryo. Dahil noon kapag wala kang telebisyon, di natin alam kung sino-sino ang mga magigiting natin malalaro sa boxing. Kung meron ka man telebisyon ng panahong iyon, hirap ka naman makasagap ng magandang frequency or signal. Kaya itong modernong panahon, sila ay nakalimutan na dahil sumasabay din ang mga bagong sibol na henerasyong manlalaro ng boxing sa mga kasalukuyang panahon. Bagaman sila ay marami sa panahong iyon, ngunit kukuha tayo ng 10 sa kanila na mga dakilang manlalaro ng boxing. Kaya't ako'y inyong samahan muli dito sa aking munting channel kay Ferds TV Official 2.0. Ang una sa ating listahan ay si Francisco Berruel Gilledo na pinanganak noong Agosto 1, 1901 na Tubong Ilog, Negros Occidental. Mas kilala siya bilang Pancho Villa, ang kanaunahang Pilipinong profesional na boksingero. Si Villa ay may taas na 5 talampakan at 1 pulgada o 154 cm. Sa kabila ng diskriminasyon sa lahi noong panahong iyon, siya ay tumayo upang maging unang Asyano na nanalo sa World Flyweight Championship noong 1923. Nakakuha ng reputasyon sa ilang bahagi bilang isa sa pinakadakilang flyweight boxer sa kasaysayan. Siya ay hindi kailanman na-knockout sa kanyang buong karera sa boxing, ngunit sa masamang palad, nagtapos ang kanyang buhay sa biglaang pagkamatay sa edad na 23 lamang, sanhi sa mga komplikasyon pagkatapos ng pagbunot ng kanyang ngipin. Bagaman siya ay pumanaw, ngunit nag-iwan siya ng marka at magandang kasaysayan para sa ating bandila bilang mamayang Pilipino dahil sa kanyang laban na may bilang na 103, 89 win, 22 ang knockout, 4 na draw at 8 lamang ang kanyang talo. Ang pangalawa sa ating listahan ay si Gabriel Flas Ilordi na isinilang noong Marso 25, 1935 na Tubong Bugo, Cebu at isa rin na Pilipinong profesional na boksingero. Nanalo siya ng lineal super featherweight title noong 1960. Noong 1963, nanalo na naman siya ng inaugural WBC at WB super featherweight titles. Hawak niya ang record sa super featherweight division mula sa pinakamahabang paghahari ng titulo na sumasaklaw sa 7 taon. Si Lordi ay tinuturing na isa sa pinakamahusay na boksingerong Pilipino sa lahat ng panahon, kasama sina 8 Division Champion Manny Pacquiao at Pancho Villa, flyweight champion noong 1920s. Siya ay lubos na minamahal ng mga Pilipino noon bilang isang sports at cultural icon, bilang ang unang Pilipino international boxing champion mula noong middleweight champion katulad ni si Perino Garcia. Mula sa bilang na 118 na laban nito, 89 ang kanyang panalo, 33 ang knockout punch at 27 ang kanyang talo at 2 draws. Ang pangatlo naman na Tubong Santa Cruz, Manila ay si Herbito Salavarria na pinanganak noong Enero 20, 1946. Isang retiradong profesional na boksingero na dating WBC, WBA at lineal flyweight champion. Ginawa ni Salavarria ang kanyang profesional na debat noong 1963. Nakuha niya ang WBC at lineal flyweight title sa isang technical knockout na panalo laban kay
Charchai Chunoy noong 1970. Nawala niya ang titulo ng WBC matapos mahubad sa kanya ang isang draw laban kay Vitolio Gonzalez noong 1971. Noong 1975, nakuha ni Salaverria ang WBA flyweight title sa pamamagitan ng split decision na panalo laban kay Susumu Hanagata. Ngunit nawala muli ang sintron sa kanyang unang depensa kay Alfonso Lopez noong 1976. Di naglaon, siya ay nagretiro noong 1978 pagkatapos ng pagkatalo nito. Siya ay nag-iwan ng marka sa larangan ng boxing na may 54 lahat niyang laban. 40 dito ang kanyang panalo, 11 rito ang knockout at 3 draw. Ang pang-apat na meron 68 laban, 56 ang panalo at meron 31 na knockout at 6 na draws. Na tubong Negros Occidental, siya ay si Benjamin Villaflor na pinanganak noong November 10, 1952. Isang retiradong Pilipinong profesional na boksingero na nakipagkompetensya mula 1966 hanggang 1976. Siya ay 2 beses na kampiyon ng WBA at The Ring Super Featherweight na hawak ito mula 1972 hanggang 1973 at mula 1973 hanggang 1976. Ayon sa mga tala, sinimula ni Villaflor ang kanyang karera bilang isang profesional na boksingero noong siya ay 13 gulang pa lamang. Noong Oktubre 1, 1966, tinalo si Flash Javier sa pamagitan ng desisyon sa 4 na round. Karamihan sa mga record ng maagang laban ni Villaflor ay hindi maayos na iningatan sa makatwid. Bagaman, ang Oktubre 1, 1966 ay lumitaw na ang petsa ng profesional na debat ni Villaflor. Ito ay hindi alam ng may katiyakan at hindi rin alam ang lokasyon kung saan naganap ang laban. Tumakbo si Villaflor ng record ng 12 panalo ng 8 talo na may 8 knockout bago niya matamo ang kanyang unang pagkatalo laban kay Roger Boy Pedrano sa pamagitan ng isang 8 round na desisyon sa isang laban na tila ganap noong Hulyo 1, 1967 sa Pilipinas. Ang panglima naman ay si Diosdado Dodi Boy Peñalosa, tubong San Carlos Negros Occidental na pinanganak noong Nobyembre 19, 1962. Isang Pinoy profesional na boksingero na lumaban mula 1982 hanggang 1995. Siya ay isang kampiyon sa mundo ng 2 klase ng timbang na hawak ang titulong IBF Light Flyweight mula 1983 hanggang 1986 at IBF Flyweight title noong 1987. Nakuha ni Peñalosa ang Philippine Light Flyweight title noong Nobyembre 26, 1982. Ipinagtanggol niya ito laban kay Alfonso Guanzon noong Enero 30, 1983. Bagaman nauwi sa no contest ang laban na hindi malaman ang dahilan. Noong 1983, siya ay naging unang IBF Light Flyweight champion na may technical knockout win laban kay Satoshi Ngaki na kalaunan ay naging inaugural IBF Bantamweight champion. 3 beses niyang ipinagtanggol ang titulo bago niya tinanggal ang sintron. Noong 1986, lumipat siya upang hamunin ang may hawak ng WBA Flyweight title na si Hilario Zapata, ngunit siya ay natalo nito. Kalaunan ay nakuha ni Peñalosa ang IBF Flyweight title noong sumunod na taon sa pamamagitan ng knockout win laban kay Haisop Shin. Naagaw sa kanya ang titulo sa kanyang unang depensa kay Chang Ho Choi noong 1989. Muling nakakuha siya ng isa pang shot ng IBF Flyweight title laban kay Dave McAuley, ngunit natalo siya by split decision. Nagretiro siya noong 1995 na nag-iwan ng marka sa boxing na mayroon total fight na 42, 31 win, 13 knockouts, and 3 draw. Ang pang-anim naman sa mga nagbigay ng parangal sa ating bansa ay si Severino Montano Garcia na isinilang noong Agosto 26, 1906. Isang retiradong Pilipinong kampiyong boksingero na pinanganak sa Naval, Biliran, Bohol. Siya ay may hawak na pinakamaraming tagumpay na nakamit ng isang Pilipinong boksingero at siya rin ang nag-iisang boksingerong mula sa Pilipinas na naging kampiyon sa mundo sa middleweight division. Si Garcia ay karaniwan na kinikilala bilang gumagamit ng bolo pants na kalaunan ay pinasikat ng Cuban fighter na si Kid Gabalyan. Siya ay
napabilang sa Ring Magazine Hall of Fame noong 1977 at sa World Boxing Hall of Fame noong 1989. Sa 164 na laban nito, 120 ang panalo, 76 ang knockout punch win, 30 losses and 14 draws. Si Luisito Pio Espinosa naman ang pangpito sa ating listahan na pinanganak noong Hunyo 26, 1967 na Tubong Tondo, Manila. Isang Pilipinong artista at dating profesional na boksingero na nakipagkompetensya mula 1984 hanggang 2005. Siya ay isang kampiyon sa mundo ng dalawang klase ng timbang na hawak ang titulo na WBA bantamweight mula 1989 hanggang 1991 at ang titulo ng WBC featherweight mula 1995 hanggang 1999. Naging profesional na boksingero si Espinosa noong 1984. Taong 1989 na panalunan niya ang titulo ng WBA bantamweight sa pamamagitan ng pagpapatumba kay Kaukur Galaxy sa unang round. Siya noon ay pinamahalaan ng sikat na boxing analyst at negosyanteng si Hermie Rivera. 2 beses na ipinagtanggol ni Espinosa ang titulo bago ito natalo kay Israel Contreras sa pamamagitan ng 5th round knockout noong 1991. Si Espinosa ay nanalo ng WBC featherweight title sa pamamagitan ng pag-outpoint kay Manuel Medina sa kanyang unang title defense. Pinatalsik ni Espinosa si Alejandro Cabrera Gonzalez sa 4th round sa Mexico. Pagkatapos ay hinarap niya ang matitigas na body puncher ni Cesar Soto na ginanap na laban nila noon sa may Luneta Rizal Park sa Maynila at nagsagawa ng isang karapat-dapat na nagkakaisang desisyon sa harap ng kanyang mga kababayan. 7 beses niyang ipinagtanggol ang titulo bago nawalan ng belt noong 1999 sa laban nila ni Soto na nanalo sa pamamagitan ng kontrobersyal na unanimous decision. Noong sumunod na taon, hinamon niya si Guti Espadas Jr. para sa bakanting WBC featherweight title ngunit na-outbox at natalo sa technical na desisyon matapos itigil ang kanyang laban matapos ang sagupaan ng mga ulo. Si Espinosa ay may record na 60 fight, 47 win, 13 losses and 26 knockout. Ang pangwalo naman na tubong General Santos ay si Rolando Navarrete na isinilang noong Pebrero 14, 1957. Isang Pilipinong profesional at isang magaling na boksingero na lumaban mula 1973 hanggang 1991. Hawak niya ang titulo ng WBC Super Featherweight mula Agosto 1981 at Mayo 1982. Si Navarrete ay may magandang talento at kilala sa kanyang matitigas na suntok. Kilala rin siya bilang isang slugger at isa pang pinakadakilang Pilipinong knockout artist. Una siyang lumaban para sa isang world title noong 1980 laban kay Alexis Arguello ngunit natalo siya sa pamamagitan ng technical knockout sa maalamat na kampiyon. Noong Agosto 29, 1981 na ipanalo niya ang titulo ng WBC Super Featherweight sa pamamagitan ng pagpapatumba sa sikat na kapwa southpaw na si Cornelius Bosa Edwards sa ikalamang round ng isang title match na ginanap sa Italy. Kalaunan ay pinagtanggol niya ang titulo laban sa hindi kilalang si Choi Chong II ng Korea na pinatigil ang magaspang na naghahamon ng ika-11 round ng kontrobersyal na laban na ginanap sa Maynila noong Enero 1982. Sa kanyang ikalawang pagkatanggol sa titulo makalipas ang 4 na buwan sa Las Vegas, Nevada, natalo si Navarrete kay Rafael Basuka Limon. Nanguna ang kampiyon sa lahat ng scorecards bago na knockout si Lemon sa ika-12 round. Pagkatapos noon, bumagsak ang karera ni Navarrete at hindi na siya muling makasama sa malalaking laban. Noong 1984, siya ay nahatulan ng sexual assault at nagsilbi ng 3 taon pagkakakulong sa Hawaii. Matapos siyang palayain noong Marso 1988, bumalik si Navarrete sa Pilipinas at nagsimula sa ilang mga comeback fight at isa sa mga laban niya ay upang magiganti sa nakalaban niya noon na si Lemon. Nanalo siya sa pamagitan ng desisyon na ika-10 round na laban. Sa kanyang pagbabalik kasama siya sa kapwa boksingero na si Rolando Bohol ng manunulat ng comics na si Carlo G. Caparas sa kanyang boxing film na Kambal na Kamao.
at madugong engkwentro na inilabas noong kalagitnaan ng 1988. Bago ang kanyang pagre-retiro, nag-iwan ng marka sa larangan ng boxing na meron 74 fights, 56 win, 33 knockouts, and 3 draws. Pang-siyam sa listahan ay si Rolando Bohol na pinanganak noong Disyembre 25, 1965, isang Pilipinong profesional na boksingero at artista. Siya ay tubong Himalayan Negros Occidental. Nakipagkompetensya siya mula 1984 hanggang 1994. Hawak niya ang IBF Lightweight title noong 1988 at isang beses na hinamon para sa IBF Bantamweight title noong 1994. Naging profesional si Bohol noong 1984 at nakakuha ng draw sa kanyang unang laban. Pagkatapos ng 15 na laban, 13 na panalo at 2 ang draw. Natalo si Bohol kay Dadoy Andujar sa pamagitan ng 10 round na desisyon noong Setyembre 29, 1985. Ang kanyang unang laban sa labas ng bansa na naganap sa Chukko, South Korea, laban kay Juun Ho noong Hulyo 20, 1986. Makalipas ang 11 laban, napanalunan niya ang titulong IBF Flyweight noong Enero 16, 1988 sa pamagitan ng pagkatalo kay Chang Ho Choi na ginanap sa Manila. Nabawi ang titulo at matagumpay na dipinsahan ni Bohol ang belt sa pagtalo kay Chu Won Park sa pamagitan ng unanimous decision noong Mayo 6, 1988. Sa kaparehong taon na ipanalo niya ito kay Duke McKenzie sa London, England noong Oktubre 5, 1988. Sa parehong taon din, nagbida siya sa pelikulang sports drama na Kambal na Kamao at Madugong Engkwentro directed by Carlo G. Caparas. Napanalunan ni Bohol ang titulong OPVF Super Flyweight laban kay Mapay Nara Chabat ng Thailand sa pamagitan ng knockout sa ika-6 na round. Matagumpay niyang nadipinsahan ang titulo sa pamagitan ng pagkatalo sa dating International Boxing Federation IBF World Flyweight Champion na si Jung Kwan Chung noong Agosto 4, 1989. Sa taong ding iyon, natalo sa kanya ang titulo laban kay Tatsuya Sugi. Sa kalaunan ay pinagiganti ang pagkatalo na ito laban kay Sugi sa pamagitan ng 10th round knockout sa Honolulu, Hawaii noong Pebrero 21, 1994. Bago ang kanyang pagretiro, nag-iwan siya ng marka sa larangan ng boxing ng may bilang na 52 na laban, 34 ang panalo, 7 ang knockouts at 3 draw. Noong huling bahagi ng 1990, si Bohol ay naging pangunahing papel ni Ilyas para sa Puso ng Basura na yugto ng programa sa telebisyon na 24 oras. Matapos isang malaking aksidente sa kasaysayan sa Honolulu, Hawaii, ito ang nagtulak sa mga plano sa pagretiro ni Rolando Bohol ng mas mabilis kaysa inaasahan niya. Lumipat si Bohol sa Las Vegas noong 2006. Kasalukuyang nagmamay-ari si Rolando Bohol ng isang tindahan ng internet electronics sa kasalukuyang gumagana sa Las Vegas, Nevada, United States kung saan siya nakatira. Panghuli ay si Jeronimo Jerry G. Peñalosa na pinanganak noong Agosto 7, 1972. Isang Pilipinong profesional na boksingero na nakipagkompetensya mula 1989 hanggang 2010. Siya ay isang 2-weight world champion na humawak ng WBC Super Flyweight title mula 1997 hanggang 1998 at ang WBA Bantamweight title mula 2007 hanggang 2009. Siya ay nagmula sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Sa ngayon, siya ay kasalukuyang naninirahan sa Manila kasama ng kanyang pamilya. Si Freddy Rhodes ang pangunahing coach at naging boxing trainer nito. Bago ang kanyang pagretiro noong Febrero 13, 2010, hinarap ni Peñalosa si Eric Morel ng Puerto Rico para sa interim WBO Bantamweight title sa Las Vegas, Nevada. Ang veteranong manlalaban ay nagsanay sa wildcard gym sa Los Angeles sa ilalim ng patnubay ni Coach Freddy Rhodes at kasama ang Pilipino prospect na si Bernabe Concepcion at 7 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Ang labanan ay bahagi ng card na pinangalanang Pinoy Power 3 kung saan 4 na iba pang Pilipinong boksingero ang lumaban. Kalaunan ay natalo si Peñalosa sa laban sa pamagitan ng isang kontrobersyal na split decision.
Kasunod ng laban kay Morel, ipinahayag ni Peñalosa na lalaban siya sa huling pagkakataon laban kay Yodsain King Kit Mangmi ng Thailand noong October 10, 2010. Ayon kay Peñalosa, ang kikitain ng laban na ito ay ibibigay kay Zigores upang matulungan siya sa kanyang medical atensyon dulot ng pinsala niya sa ulo ng huling laban nila ni Luis Melendez ng Colombia. Tapos ni Peñalosa ang kanyang 21 taong karera sa boxing na may professional na record na 55 ang panalo, na may 37 knockouts, 8 talo at 2 draw. Sa muli, ako'y nagpapasalamat at sumasaludo sa ating mga magigiting nating manlalaro noon. Bagaman ang iba sa kanila ay sumakabilang buhay na, ngunit nag-iwan naman sila ng magandang alaala at kadakilaan sa bawat mamayang Pilipino sa manpanig ng mundo. Paalam!